How to handle toxic employees. First of all, dapat sa una pa lang malalaman mo na kagad yung mga red flag nila. Example, yung mga red flag nila is mga nagde-demand pa ng iba't iba at masyado silang demanding sa mga salary or demanding sa mga etc. At or kino-compare nila yung business mo sa ibang sa mga ibang companies na pinasukan nila. Ayun yung mga red flags na pwede mong kagad iwasan para maano mo yung employees mo. Mas maganda kasi kumuha ng employees yung gusto talaga ng trabaho na nangangailangan talaga at yung mga deserving talaga na magkaroon ng trabaho. So, kapag hindi mo nakita yung red flag sa simula pa lang at na-hire mo na kagad sila at toxic pala sila dun sa workplace mo at hindi sila masyado masunurin at for short, ayaw mo siyang empleyado at pwede mo na siya tanggalin. So, to handle this is syempre, tinan mo muna siyang sabihan muna if meron silang mga problems, if meron ba silang mga issue about dun sa works na binibigay mo sa kanya. Be open muna. Malaman mo muna kung ano yung mga problema muna. Baka mamaya yung problema pala is nanggagaling sa'yo. So, tanongin mo muna at be open muna sa kanya para mag-open rin siya sa'yo. If nalaman mo na yung rason, is pwede kayo mag-improve in the future pa. At pwede mo siyang sabihan na mga ginagawa niya, ayaw mo, ganyan-ganyan. Bibigyan mo siya ng second chance. So ngayon, kapag yung second chance na yun is wala pa rin at para patuloy-tuloy pa rin siya, sasabihan mo siya. At meron tayong tinatawag na third chance. Sa mga hindi naniniwala ng third chance, meron. Pero if wala pa rin talaga hanggang pangatlo, is doon muna siya tatanggalin. Pero syempre, kapag tatanggalin mo siya, make sure na meron kang backup na ipapalit sa kanya ASAP. So yun yung ways ko para itanggal yung isang employee kapag hindi talaga siya nagbabago. Bibigyan mo siya ng mga warning, bibigyan mo siya ng mga rules at etc. Kung wala pa rin talaga, I'm sorry to say, pero hindi talaga siya fit para doon sa business mo na outsourcing business. So see you on the next lesson.